So, na-discuss na natin sa pamamagitan ng ating kapatid na si Brother Joseph, kung ano yung fellowship. Sino-sino ang nagsasama-sama sa fellowship na tinatawag? Mga mananampalataya, okay? So, ibig sabihin, ang pinag-aaralan natin dito ay yung samahan ng mga mananampalataya. Merong samahan na, sabi nga maboboteng usapan, ganon. Mga maboboteng usapan. Alam mo yan ni Bishop dati. Pero ito, focus tayo doon sa samahan kung saan there is no other motive but to glorify the Lord. Amen? All things good nandito sa samahan na ito. So, doon na tayo sa fellowship in the big church means, number 1, sharing of all things o pagbabahagi ng sa lahat ng mga bagay. Amen? Pagbabahagi ng mga bagay. Ito yung mga, tandaan nyo sa Acts, di ba? Nung unang-una pa lang na nagkasama-sama sila yung mga bagong Kristiyano. May mga provision, meron namang mga walang-wala, pero lahat ay meron, nagkakameron. Dahil binagbabahagi kung ano yung meron, yung iba, at nalibigyan yung mga wala. Dahil lahat ay nagnanais na makibahagi doon sa gawain ng Panginoon. And the purpose of this is para lalo pang lumago yung iglesyang bagong tatag. Amen? So, tingnan natin sa Acts 4:32. Sorry, ang liit pala ng font ko. Okay, nababasa po ninyo mga kapatid. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. This is the ideal setup actually. Ito yung tinitingnan natin is yung unang iglesia. Napaka-ideal, di po ba? Sa panahon ngayon, nakikita pa rin naman natin ang pagbabahaginan. Tahimik lang, meron dyan. Mararamdaman mo na lang, meron ng laman ng bag mo. Na meron dyan na malalaman mo na lang may gamot ka na. Pero mas obvious nung una dahil napakalaki kasi good morning po. Napakalaki kasi ng nilalaan nilang oras sa mga gawain. So much so that hindi actually halos, araw-araw may gawain. And therefore, malaki ang inuukol nilang oras doon sa pag-aaral. Malaki din ang oras na nakakain. Nababawasan yung oras sa paghahanap buhay. And here comes in yung pag-sharing, di ba? Dahil paano magkakaroon yung iba? Dahil nandun nga yung, sabi nga, eto na yung nag-surge ng paglago ng iglesia. So therefore, sabi nga, i-grasp mo na yung opportunity. Sabi ng isang kapatid natin, andito na tayo, bakit pa tayo magpapakaabala sa mga gawain ng mundo? There is a necessity and there are also mga distractions lamang. Let us see the difference. Kung ano yung basic need at saka yung nag-aaksaya lang tayo ng oras sa mundo. Amen? So, nandito tayo ngayon. Wala tayo doon sa 30 million gathering na para sa anti-corruption. Nandito tayo. Patuloy tayo nag-aaral. Amen? Amen. Pero, patuloy din tayo nagkikipaglaban sa corruption. Through prayer. Yon. At mayroon niyang kanina, sayang na miss ninyo. Ibig sabihin niyan, isi-share din namin sa inyo yung blessing. Pero mas masarap kung kayo mismo
direktang nandyan at tatanggap ng blessing. Amen? So next month, nandito na kayo. Amen? Glory to God. Sa prayer meeting, Tuesday yon. End of the month, don't watch, Sunday yon. Pero alas 5 ng umaga. Amen. So, okay, tuloy natin. Number 2, laying down of their lives. Pagtataya ng kanilang buhay, Romans 16, verses 3 to 4. Okay. Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang iligtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat sa kanila, pati na rin lahat ng iglesia ng mga hentil. Again, doon sa mga bata pa sa Panginoon, hentil refers, naririnig na to ninyo madalas, di ba? Hentil refers to the other race o ibang lahi na hindi, obviously, hindi galing sa lahi ng mga Israelita. Pero they have accepted the Lord as their Lord. They have accepted Jesus as their Lord and Savior. Okay? So, mga Kristiyano, yung mga hintil. Okay po? Na pinag-uusapan natin dito. Sabi po, sila Priscilla at Aquila, tinalaga nila ang kanilang buhay. Sabi dito, itinaya nila ang kanilang sarili sa panganib upang ligtas ang aking buhay. Sino nagsasalita dito? Roma, sa Book of Romans. Sino nagsasalita dito? Okay, si Paul. This is the letter of Paul to the Romans. Again, para dun sa mga bago, this is one of the epistles, yung sulat ni Pablo para sa mga mananampalataya. And this book refers to the Roman citizens. Okay po? So, pinapaliwanag dito ni Pablo na these two particular persons, among other believers, stood out dahil sa kanilang, sabi nga, walang duda na pagtalaga ng kanilang sarili para lamang maipagtanggol si Pablo. Okay po? So, isa yon. Number 3, devoted to serving the brothers o pagtatalaga ng sarili, pagtatalaga ng sarili sa paglilingkod para sa mga kapatiran. Brothers is a collective noun in this case. Hindi lang mga lalaki, no? They serve the brethren, actually, is the proper term. So yung nga, hindi na nila tinuring ang sarili nila na nag-work pa sa secular job. They've given their attention to the work of the Lord na para bang ito'y full-time na trabaho. Again, this is the ideal setup. And again, this happened doon sa very first churches ng ating Panginoon. And number 4, being a channel of supply to others in need. O pagiging daluyan ng pagpapala para sa mga may pangangailangan. The moment na tinanggap na natin ating Panginoon, at kagaya ng ginagawa ng mga naunang Kristiyano noon, alam na natin na hindi tayo pwede maging madamot. Pangit kayong pakinggan. Kristiyano yan, sure ka? Ba't ang damot? Di ba? Pangit, di ba? Pangit pakinggan. And tawag dyan, questionable yon. Questionable yung pagiging Kristiyano natin kung madamot tayo. And, binigyan din tayo ng wisdom. Ito ngayon. Si kapatid na Kristiyano, na tumanggap na, hindi pa siya ganun ka-mature. So, nandun pa siya na tumutulay dun sa dati at saka sa bago. At nauhuli natin siya na sumisindi pa rin nung hinihit-hit sa kanto.
Pag umutang ba siya ng cash, bibigyan ba natin siya ng cash according sa hiningi niya? Lahat? Di ba binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon? Diba? Iyon po ang sinasabi natin. Binigyan tayo ng wisdom, pwede naman natin siyang kausapin, malaman natin kung saan talaga gagamitin. Bibigyan mo siya doon sa kailangan niya. Doon sa bisyo niya, hindi na. Kasi paano siya makakabitaw sa bisyo niya kung tinutustusan pa natin siya? Okay po? Tumutulong tayo para sa pangangailangan. Hindi tayo tumutulong para lalo siyang, para bumagsak pa siya ulit. Amen po. So, number 5, sharing in suffering. Pakikibahagi sa kahirapan o sa hirap. Pilipos 4:4. Gayunman, kinagagalak ko ang inyong pagdamay sa aking mga paghihirap. Again, Philippians is one of the epistles written by, again, Paul. Thank you. Medyo putol yung sentence, ano? But we dwell on the fact na si Paul, nandun yung kanyang, ibinibida niya eh. Binibida niya sa kahit sino. Binibida niya yung mga ginagawa ng mga kapatiran na yung sa dinadaanan niya sa ministeryo, meron at meron sa kanyang dumadamay. At sino yung mga yon? Mga kapwa mananampalataya. Amen? And siyempre, tayo din yon. Now, paano ka madadamayan kung tahimik ka? Amen. I'm not sponsoring the false na parang solicitation. We do not use the pulpit to solicit help. Okay? Pag nagpunta dyan sa harapan, at ang unang binanggit ng bibig, lalo na kung baguhan, ay yung kanyang pangangailangan, magduda na tayo. Again, binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Kailangan natin suriin, ramdam natin. Ramdam natin eh, mararamdaman nyo yan. Itong taong ito, galing ba sa puso niya yung sinasabi niya o galing sa bulsa niya yung sinasabi niya? Amen? Okay. So, tuloy na tayo sa sacrificial giving. Sacrificial giving is so much more. Sinong nakakaalala kung sino yung church na kilala dito sa sacrificial giving? Amen. Thank you, Pastor. Or, very good, Pastor. Pero yon, pinagmamalaki ni Pablo ang iglesia ng Macedonia. Bakit? Sa lahat ng mga churches nung unang, yung batch nila, ito yung pinakamahirap. Sila yung pinakamahirap. But they go beyond their means. Meron akong kilalang church na isa ring na ginamit sa aming pamilya and eventually ginagamit din kami para tumulong sa kanilang mga mission works nila. Ang kanilang what do you call it? Slogan. Ang kanilang slogan is helping out of poverty. Kasi talagang ang mga members ng church na yun ay talagang, sabi nga laylayan. Yung lugar namin, veterans, maganda lang pakinggan. Pero halos pareho lang yung sabi nating estado sa ekonomiya ng payatas. Ang kaibahan lang sa veterans, wala doon yung basura. Wala doon yung basura. Pero, nagpupunta sila doon sa basura, yung iba doon. So marami doon ang nakinabang doon sa mga feeding program noong una. At dahil binayayaan sila, natuto rin silang maging pagpapala sa iba. Alam niyo, nagpa-fasting sila. Yung fasting na yon, di ba? Magsasaing ka, di ba? Supposedly.
Magsasaing ka. Fasting. So, yung nakaset aside na yung bigas. Supposedly na isasaing that time. Yun. Yun, mga dakot-dakot, dadalhin. Pag may mission works, iipunin yung mga bigas. Literal na bigas, hindi pera yung dala ng mga... Kasi nga, sacrificial giving. At nakaka-bless. Nakaka-bless. Matututunan mo talaga yung tunay na meaning ng sacrificial giving. Sabi po dito sa 2 Corinthians 8, 2-3, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sarap pakinggan, no? Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. How do you do it? Hindi na nga abot ng kaya, paano pa nakabigay? Panginoon lang nakakagawa ng paraan para sa atin. Amen? Tanungin natin siya kung paano. So, results of fellowship, ito yung resulta ng pagsasama-sama ng mga kapwa mananampalataya. Number 1, fear of God, banal na pagkatakot sa Panginoon. Nagkaroon ng banal na pagkatakot sa kalipunan ng mga mananampalataya. Gawa 2:43. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Let me expound on it. Naghari sa lahat ang takot sa Panginoon. Amen? So that is the correct interpretation of that. Naghari sa lahat ang takot sa Panginoon. Ano yung klaseng takot na yon? Takot na gumawa pa ng kasalanan. Amen. Thank you. So, letter B, joy o kagalakan. Sabi po sa Gawa 2:46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Pag nagkakatipon-tipon ng mga Kristiyano, halos ayaw nang maghiwa-hiwalay. Pansin nyo? Mga youth, nag-i-stand pa hanggang hapon. Kala mo may worship service pa hanggang hapon. Masaya naman talaga ang friendship with other Christians. Amen? Apakagaan sa puso. Alam mong hindi ka hinuhusgahan. Alam mong meron na, alam mo na kahit akala nila mukha kang suplada, hindi ka naman talaga suplada. Pero sa totoo lang, pag galing ka doon sa grupo na medyo mataas ang expectation dati, nakatagpo ka ng kapahingahan ng puso mo pag nakapasok ka na sa loob ng iglesia. Di ba po mga kapatid, yung mga bago natin, alam natin yan. Masaya dito, di ba mga kapatid? Aminin. So, napunta na tayo sa C. Favor with all people. Kinalulugdan ng mga tao. May something sa mga Kristiyano. Kung sa mundo, tawag nila doon X-factor. Sa atin, tawag nun, tuloy na natin, Christian factor. Wag ng X, wag ng Xmas, Christmas na. So, yung Christ factor na nasa mga mananampalataya, ramdam yon ng nakapaligid. And again, mataas ang expectation nila sa atin. Amen. Natutuwa sila. At the same time, nadidismaya sila pag nakakikitaan sila ng hindi according doon sa pagkakaalam nila. However, let us look at the positive side. Amen? Na kinalulugdan ng mga tao ang mga mananampalataya. And then letter D, addition of new believers, nadadagdagan ang mga naliligtas. Gawa 2:47. Alala ko yung list of prayer concerns natin. Sabi ko, Lord, malapit na yung deadline.
Meron doon sa prayer concerns, ah, until 2027 ba yung pastor yung review? 7 years. Favorite number ng Lord, 7 years. We are knocking on the doors of heaven na damihan ng Panginoon yung mga mananampalataya dito sa loob ng iglesia. At nakita naman ninyo, gumagawa tayo ng mga program paano natin mahikayat yung ating mga kaibigan. And we know na iba ang panahon ngayon sa panahon noon. Grabe ang hatak ng mundo sa panahon ngayon. Still, we continue. Still, nagpapatuloy tayo. Dahil we have no other choice but to do the will of the Lord. Amen? And all needs are supplied. Lahat ng mga pangangailangan ay natutugunan. Filipos 4:19. Minsan, Filipos 4:19. Minsan magtataka ka, bakit parang imposible yung hinihingan natin sa Lord. But God is the God of impossible. Diba? Pinanghawakan natin yon. Alam natin, ang laki-laki ng hinihingi natin. Pero paano na provide yung mga bagay-bagay? Wag na lang natin masyadong tingnan doon sa aspeto ng financial. Tingnan natin doon sa aspeto ng mga bagay na even yung akala mo ang hirap kasi walang ibang magbabantay doon sa pasyente mo sa ospital, kailangan mong lakarin yung mga ganito, ganyan. Isang pangangailangan din yun. Ang pangangailangan kasi hindi lang naman lagi financial diba? And eto yan, dito pumapasok ngayon yung mga, sabi nga yung mas marami, mas gumagaan. Mas maraming nagtutulungan, mas magumagaan yung kabigatan. Kasi nandun yun yung desire ng bawat isa na matugunan yung pangangailangan. Sabi po sa Filipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Mayroon pang isang version, ate. May sisingit mo ba? Magandang balita, Biblia. Mas mapipicture mo doon kung anong meaning nitong verse na to. Naka 25 minutes na ako. Kaya ba? Okay. Sa Tagalog, ano ba? Sino bang naka-memorize ng Tagalog? Meron kayong version dyan, Pastor? Pareho. Opo. Sino po? Merong ibang version? Ayan. Sige nga, pakibasa nga, Pastor. Thank you. Di mauubos, take note. Di mauubos. So hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa kasi ang kayamanan ng Panginoon hindi nauubos. Therefore, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Amen? Praise God. And last, letter F, emergence of leadership. Umuusbong ang mga lingkod na mamumuno. Sabi po sa 1 Corinthians 16 verses 15 to 16, naputol. Pa-display na lang sis ng 1 Corinthians 16 verses 15 to 16. Sorry. Salamat. Yan. Okay. Sabi po sa
1 Corinthians 15 verses 15 to 16. Ipinamamanhi ko nga sa inyo, mga kapatid, na lalaman ninyo na ang sangbahayan ni Stephanas ay siyang pangunahing bunga ng Akaya. Akaya is one of the first churches. Okay po? At nangagsi talaga sa paglilingkod sa mga banal. Mga banal refers to the saints, or sa English, the saints refers to the believers. Okay? Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon. Kanino magpapasakop? Sa mga gayon. Kanino nagre-refer yung gayon? Sa mga nagsitalaga sa paglilingkod. Sino yung nagsitalaga? Sino yung nangagsitalaga sa paglilingkod noong unang panahon? Sample doon yung mga apostol. Ano pa? Mga disipulo. Amen. So, sa panahon natin ngayon, bishop, pastors, elders, workers, leaders, yung mga banal, mga members, both old and new. Amen? But in our case, we no longer believe na there should be a classification between the elders and the old. Pag old ka na, kasama ka na dapat doon sa mga naglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi natin binubutas yung upuan. Hindi tayo, ang tawag yan? Sitting ministry. Amen ministry. Hindi tayo taga-amen lang. We should aspire is the word. We should aspire to be more than just amen ministry. Kung kaya yung mga kabataan, ini-encourage agad na pumasok sa music ministry dahil na music is, according to science ito music is one of the arts na kung saan nalilinang both the intelligence and the skills ng isang tao. Amen? So napaka-useful ng music. And thereby, hindi ka pwedeng pumasok sa music nang walang Word of God. Hindi pwedeng kanta lang ng kanta. May pagtuturo dyan, may pagbabasa ng Biblia, may pagpapaliwanag. And natututo yung mga kabataan. How about yung matatanda na? Meron pa rin. May pakinabang pa rin. So, mga kapatid, ito kasing pag-aaral natin na ito, maiksi lang talaga. Nahabaan ko na. Pero, suffice it to say, mga kapatid, that our gathering of people should be according to what is stated in the Bible. So, tayo, nagpupursige tayo na magpuyat, magpagod. Ang goal natin is lahat tayo makarating sa langit. And yung alam mo sa sarili mo kung saan ang role mo Hindi po mo pa man alam, tanungin natin si Lord. Amen? Lord, saan mo ba ako pwedeng gamitin? A ministry. Maraming ministry dito sa loob, mga kapatid. Amen. Huwag natin intayin na pilitin tayo na mismo mag-volunteer. Amen?